Dad, I don't want to argue. I am old enough to decide for my daughter and for me. Kailan ka ba magtitiwala na kaya ko na? Kaya ko na to. I am not a baby anymore. Pumikit ng marian si Daddy at pagmulat niya, nakita ko namumula ang mga mata niya dahil sa namumuong mga luha. That shit can't ruin you. I will face it, Dad. I will face it. Makinig ka nga, Amber. Huwag puso ang pairalin mo dito. Mas lalong humigpit ang hawak ko kay Thea na humahagulhol na rin at nagtatago sa mga binti ko. Bakit ba ang hirap? Dad, we will still do this. I am so sorry, Dad. I am so sorry. Bigla kong hinigit si Thea para tuluyan na kaming umalis doon pero biglang humarang si Dad. Kaya napaatras kaming pareho. Alberto! Malakas na sigaw ni Mommy kaya biglang natigilan si Daddy. We're really sorry. Umiiyak na sabi ko sa mabilis na naglakad papunta sa labas habang hawak-hawak sa Thea. At sa hindi ko malamang dahilan, hindi na kami pinigilan ni Daddy. Mabilis kami pumasok sa kotse at dali-dali kong inutusan ng driver na umalis. Nagdadalawang isip pa siya noong una na sa kalaunan ay nag-drive na rin. Kaya para akong nabunutan ng tinik. Maigpit kong niyakap sa Thea na umiiyak pa din pero mas mahina na ngayon. I silently prayed that everything will be alright and then I texted Alden. Alam kong sa office na siya dahil sabi ko doon kami dadiretso. Bahala na. Bahala na ito. I hope Dad will soon understand. Mommy, why Abuela is so mad at my dad? Inosenteng tanong ni Thea kaya napaawang ang mga labi ko. Wala akong maisagot. Hindi ko alam ang isasagot. Just don't mind it, baby. Sagot ko matapos ang ilang segundo saka mas inilapit siya sa katawan ko. Nang makarating kami sa harap ng company ni Alden, doon ko pinakalma ang sarili ko. Kita ko ang kasiyahan sa mukha ni Thea na makita ang pamilyar na lugar. Mabilis kami lumabas ng kotse saka dumiretso sa entrance. Daddy! Nalaki ang mga mata ko sa tuwa at gulat nang makita si Alden sa mismong entrance na parang kanina pa nag-aabang. Nang marinig niya ang tawag ni Thea, mabilis siyang humakbang para salubungin kami. Thea immediately ran towards his father. Kaagad siyang binuhat ni Alden sa kamariing hinalikan sa iba't ibang parte ng mukha. Mabilis naman na yumakap ang anak ko sa ama nito kaya lumapit na rin ako. Are you okay? Kaagad na tanong ni Alden sa kabahagyang tiningnan ang likod at kilid ko. We are fine. May nasagot ko kaya napahinga siya ng malalim bago ako marahang hinigit para mas lumapit pa. I'm sorry. Malambing niyang bulong sa kapinatakan ako ng isang mabilis na halik sa noo. Kaya mas lalo lang akong nawala sa sarili. And at this moment, I know that everything will be worth it. Sabay kaming pumasok sa loob. Buhat niya si Thea at hawak niya rin ang palapulsuhan ko na parang natatakot siyang baka mawala akong bigla. Hindi ko maiwasang maging emosyonal sa mga oras na ito. I am finally complete. Ramdam ko ang titig ng mga empleyado. They are shocked and amused at the same time. Hanggang sa makapasok kami sa elevator, hawak pa rin ako ni Alden. Wala sa sarili kong idinikit ang sarili sa katawan niya. Marami niya akong nilingon gamit ang mapupungay na mga mata kaya bahagya akong nakagat ang pang-ibabang labi ko. I will try to fix everything, wife. Malambing na sabi niya kaya binigyan ko siya ng isang marahan ng ngiti. He sighed and held me more, so I let him. I will let myself feel him more. I am so sorry. Bulong ko bago bumukas ang elevator. Nang makarating kami sa loob ng opisina niya, sinubukan niyang ibaba si Thea pero ayaw bumaba kaya hinayaan niya na lang na nasa kandungan niya nang umupo kami sa couch na nandito. Dahan-dahan kong hinaplos ang maliit na pasa sa gilid ng labi niya na alam kong dahil sa suntok ni Daddy. Saglit siyang napangwi dahil sa ginawa ko. This is my fault. Shit, don't blame yourself. I shook my head, even though I am really blaming myself inside my head. Ano bang gagawin ko para matigil na ang gulo? Do I need to cry even more for this, love? Ilang sandali pa kusang bumaba si Thea at dumiretso sa swivel chair ni Alden sa hindi kalayuan at doon siya umupo na parang maliit na CEO. Daddy, I like it here. You look pretty, baby.
Malambing na sambit ni Alden habang nakatingin sa anak namin na masayang nakaupo sa malaking swivel chair. Muli kong narinig ang hagikik ni Thea mula doon kaya mas naging panatag ang puso ko. She's happy and I am too. Dad and I fought. May nang sabi ko kay Alden kaya ramdam ko na bumaling siya sa akin pero pinanatili ko lang ang mga mata ko kay Thea. Ayaw niyang pumunta kayo sa akin? I nodded. Yeah. He sighed. It's my fault in the first place because I am a jerk. Marahan kong hinawakan ng kamay niya na nakapatong lang sa lap niya. He slowly intertwined our fingers so my eyes settled on our hands. That's not true. It is, Amber. I am a jerk. Hindi ko alam kung paano babawi pero babawi ako. Malambing na bulong niya sa kaunti-unting pinagpahinga ang panga sa balikat ko. I felt his hot breath on my neck, just near my ear. So I swallowed really hard. Then, hindi na natuloy ang sasabihin ko dahil niyakap niya ang bewang ko gamit ang kamay niyang isa. Napapikit ako ng marahan para damhin ang masarap na pakiramdam. And I knew I am made to love him. Just don't give up on me this time. Thea's laughter filled my ear. Alden is hugging me. This is a dream of mine that finally happened. We decided to go out for lunch because Thea wants it. Sa ilang oras na pananatili namin sa opisina ni Alden ay wala siyang nagawang trabaho. His daughter keeps on playing with him so he canceled everything. She's so spoiled. I murmured while looking at my daughter who keeps on giggling while holding Alden's hand. Nasa unahan sila at ako medyo huli sa paglalakad. Sumasayaw ang maikling buhok ni Thea habang naglalakad siya kasabay ng pagsayaw ng dress na suot niya. She looks so adorable while holding Alden's hand. Ang cute nilang tingnan na dalawa. Alden is a serious person, so seeing him with a child is really unexpected. Let's go. Biglang lingon sa akin ni Alden nang mapansin na nahuhuli ako. Daddy, don't mind mommy. She's already big enough. Sabi ni Thea na halos nagpalaki ng mga mata ko. Ano ko ba to? Alden chuckled so I glared at him. Hear that? Inis na tanong ko sa kanya pero ngumisi lang siya sa kamarahan na binuhat sa Thea para balikan ako. Come on. Natatawang sabi niya sabay hapit sa bewang ko kaya marahan na lang akong napasimangot. Naglakad kami ng mabagal hanggang sa makarating sa kotse niya. Daddy, Spanish restaurant please. Malakas na may halong paglalambing kaya napatawa si Alden ng mahina habang nagkakabit ng seatbelt. After how many seconds, Alden started the car. Tahimik lang naman ako habang nakaupo dito sa passenger seat. Thea and Alden are talking about something unimportant so I didn't mind them. Pinakaramdaman ko lang ang ibang tuwa sa kaibuturan ng puso ko dahil sa mga pangyayari ngayon. Hindi nagtagal, huminto kami sa isang high-end na Spanish restaurant kaya kaagad na nagtatalon sa Thea sa tuwa. Mabilis naman siyang binuhat ni Alden at nauna na silang pumasok sa loob habang ako'y nakasunod lang. Pagpasok namin, kaagad ko nakita ang mga taong kumakain. I classified them to be rich like us. Napatikim ako saka sumabay kay Alden sa paglalakad kaya marahan niya akong nilingon. Are you okay? Marahang tanong niya sabay hawak ng bahagya sa bewang ko. I smiled a little. Yeah? Pinili namin ang table sa bandang likod. It has 4 seats and spacious. Daddy, this one. Oh, I like this one too. Sigaw ni Thea habang nagtuturo sa menu. Thea, lower down your voice. Sit ako pero inarapan lang ako saka pinagpatuloy ang pagtuturo. Napahinga na lang ako ng malalim bago umiling kasi pinapagustuhan lang ni Alden. Nag-order na rin ako ng para sa sarili ko hanggang sa umalis ang waiter. Mahinang nagkukulitan sina Thea at Alden ng mahina habang ako'y pinapanood lang sila habang umingiti. They look so adorable. Ang gandang pagmasdan. Ilang sandali pa may biglang umupo sa silya na nasa tabi ko kaya gulat ko iyong nilingon. Kahit sa Alden biglang napatingin. I saw Ivan grinning so my forehead creased. Hi, can I join you? He playfully said, so I looked at Ivan. Salubong ang kilay nito at alam kong hindi niya gusto na nandito si Ivan. Ivan, wala akong kasabay mag-lunch. Thea, why didn't you greet me?
Sabi niya para maputol ang sasabihin ko. Saglit na umangat ang tingin ni Thea kay Ivan. Ay, may inambati ng anak ko saka sumandal muli sa dibdib ni Alden na seryoso na. Ay say, alam kong hindi tama pero gusto kong wala si Ivan dito ngayon. Alden is not comfortable with it and I am too. Gusto ko sanang kami lang muna ng mag-ama ko. I apologetically look at Alden first, then turn again to Ivan who's watching me. Ivan, please? What? Itataboy mo ako dahil nandito na ang dati mong asawa? Sarcastic na tanong niya kaya naningkit ang mga mata ko. Bagay akong iniusog ang upuan ko palayo sa kanya kaya mas lalo lang nalukot ang mukha niya. Kita ko rin ang pagdaloy ng inis pero kaagad niyang inalis. Umalis ka na lang. Malamig na sabi ni Alden kaya tumawa ng nangungutya sa Ivan bago itinutok ang buong atensyon kay Alden. Napalunok ako dahil sa tensyon. I tried to calm Alden by holding his hand above the table. Kaagad niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ko na parabang doon kumukuha ng lakas. It's fine. I softly mouthed at him but he shook his head. Huwag kang magmagaling. You knew nothing. Sambit ni Ivan habang nakikipaglaban ng malamig na tingin kay Alden. Pasimple pang bumaba ang mga mata niya sa magkasalikop na mga kamay namin ni Alden sa ibabaw ng lamesa. And stop saying like you're a part of this. Wala kang karapatan. Walang awa, naganti naman kaya doon na umangat ang tingin ng nagtatakang sa Thea. Daddy, are you mad at Ivan? Inosenteng tanong nito kaya pumikit ng mariin si Alden bago bigyan ng isang mariin na halik sa pisngi si Thea. No baby, we were just talking. He whispered, so Thea nodded like a good girl. Ilang sandali pa'y dumating ang order namin. Thea immediately started to eat but I am so confused of what should I do. Nakakailang na kumain habang nandito si Ivan. You can order. Or we'll share? Tanong ko kalaunan kaya binigyan niya ako ng totoong ngiti. Tumikhim si Alden ng medyo malakas kaya nanlaki ang mga mata ko. Nang mapatingin ako sa kanya, magkasalubong na ang kilay niya habang nakatingin sa akin kaya napakagat ako sa ibabang labi ko. This is so awkward. I don't know what to do. I'll just go. Talk to you soon, Amber. Sabi niya pero nanatili pa rin siyang nakaupo kaya hindi ko alam ang sasabihin. I'm always thankful to Ivan because he's been with me in those years that I needed a friend. I am so happy to be one of his friends and I trust him so much. Naging masaya ako bilang kaibigan siya and he is a gift to humanity. But I am starting to doubt. Does he like me? As a woman? Okay, just message me. Awkward na sagot ko saka tumango siya saka ngumiti. Siya ba nagsabi kay Dad kaya galit na galit sa Dad noong umuwi kami? At alam niya nakasama namin si Alden? Maybe he really told him, but I won't blame him for that. I will. Sabi niya habang nakatitig sa mukha ko kaya napangiti na lang ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Thea at ni Alden kaya napalunok ako. Tumayo na rin ako. Kalaunan para magbigay respeto sa pag-alis niya. Bye. Galit si Tito? I'm sorry, I told him about Alden. Is it alright? Napaawa ang labi ko dahil doon. Tama nga ako. It's fine. Sabi ko dahil wala naman na ako magagawa pa. But I felt somehow pissed. Pinangunahan niya ako. I'm really sorry. Muli niyang sabi na parang nagsusumamo kaya tinanguan ko na lang ulit. You want ice cream? For dessert? Biglang tanong ni Alden kay Thea kaya nawalang atensyon ko kay Ivan. Namilog ang mga mata ko sa gulat at akma magsasalita na pero hindi ko natuloy dahil sa biglang pagtawa ni Ivan. Mabilis na kumabog ang puso ko dahil sa kaba habang nakatingin sa mukha ni Alden na naiinis habang pasulyap-sulyap kay Ivan at sa akin. Sa Thea naman parang hindi alam ang isasagot sa tanong sa kanya ng daddy niya kaya pinili na lang na yumakap dito. You didn't know? Thea is diabetic. Gusto mo bang patayin ang anak mo? Nangungot yung sabi ni Ivan kaya mabilis na napalitan ng gulat ang inis sa mukha ni Alden. Hindi ko maiwasang mapamura sa isip ko dahil dito. Evan, stop it! Matigas na pigil ko dahil nagsimula na naman siyang tumawa na parang nangiinsulto. You know nothing. Anong klase kang ama? Nakangising sabi ni Ivan bago umalis sa table namin at tuloy-tuloy nang lumabas. Nangihinakod na paupo habang hindi inaalis ang tingin kay Alden. May lungkot, inis at pagsisisi ang buong mukha niya. And I felt guilty.
I'm sorry. Diabetes? Pagpigil niya sa sasabihin ko. I nodded silently then glanced at our daughter who's hugging Alvin's chest. May diabetes na siya nung ipinanganak ko siya. Yun yata ang epekto ng pagkakaroon ko ng depression habang ipinagbubuntis ko siya. I forgot to tell you. Nanginginig na sabi ko pero umigting lang ang panga niya. And those years without me, nandun na lalaking yun? Tanong niya nakasanlamig ng yelo pero may halong sakit kaya hindi ko maiwasang masaktan para sa kanya. He sometimes visit. Shit. Mariinamura niya kaya napayuko na lang ako. I'm sorry, Alden. Eat your food. Uwi na tayo. Napapikit ako ng mariin ng ilang sandali bago unti-unting kinain ng pagkain na para sa akin. We are silent. Kung may mag-iingay man, ay sa tayo lang iyon tuwing may itinatanong kay Alden. But Alden's happy mood earlier changed. Pinilit kong kainin ang kalahati ng pagkain kahit wala na akong gana. At tulad ng sinabi niya, pagkatapos ko ay kaagad na kaming umalis. I did not dare to ask until we reached his car. Tahimik lang din si Thea na parang alam na alam niya na wala sa mood si Alden. I sigh. Alden? Mahinang tawag ko sa kanya kalaunan kasi hindi ko na mapigilan. Saglit siya lumingon sa akin pero kaagad ding ibinalik ang tingin sa matraffic na daan. So cold. I shook my head and sigh. Nang tingnan ko sa rearview mirror, ang anak ko, nahuli ko na pabalik-balik ang tingin niya sa amin ni Alden habang nakasimangot. Mahina akong ngumiti dahil doon. After an hour, we arrived at our house. Our house when we got married. Hanggang sa makapasok kami sa loob, tahimik lang kaming tatlo. Nangakmang aakyat si Alden sa itaas habang buhat sa Thea. Marahan kong hinawakan ng kamay niya. Saglit niya ako nilingon bago bumaba ang mga mata niya sa kamay kong nakahawak sa kamay niya. Napalunok ako ng marahan sa kadahan-dahan na inilagay ang bawat daliri ko sa pagitan ng mga daliri niya. I am so in love with him that I could not take it when he is acting this cold. Bigla ko napangiti nang biglang humigpit ang hawak niya sa kamay ko bago nagpatuloy sa pag-akyat. Parang may biglang humaplos na masarap na hangin sa puso ko at daladala ko iyon hanggang sa makapasok kami sa kwarto niya. Binaba ni Alden sa Thea na mukhang inaantok pero pilit na nilalabanan iyon. Inalis ni Alden ang sapatos na suot ni Thea habang hawak pa rin ng isang kamay niya ang kamay ko. I don't want to sleep, Daddy. Mahinang sabi ni Thea kaya marahan siyang hinalikan ni Alden sa noo pati sa magkabilang pisngi na nagpangiti sa anak ko. You're sleepy, baby. Dad will stay here with you. My daughter slowly nodded and closed her eyes after she heard those words. Nang makatulog si Thea, marahan niya akong hinarap. Mahina naman ako napayuko para tingnan ang kamay namin magkahawak pa rin. I'm really sorry for not telling you about Thea's diabetes. Mahina at paos na sabi ko kaya bahagya siyang bumuga ng hangin. I just don't accept that Ivan is there with you and I am not. Pumungay ang mga mata ko kaya unti-unting iniangat ang tingin ko sa kanya. You don't have to get jealous. It's you still, after how many years? Malambing na sambit ko kaya unti-unting bumalik ang ngiti sa mga labi niya. Come here. Marahan niya akong hinila hanggang sa sumubsob ako sa matigas niyang dibdib. Bagay akong kinagat ang ibang labi para pigilan ang ngiting sumisilay. I felt him kissed my hair before he encircled his arms on my waist. Napapikit ako ng dahan-dahan hanggang sa naramdaman ko na lang ang malambot niyang mga labi sa mga labi ko. I savored the sweet kiss and sweet moment until we both stopped. I love you. Marahang sambit niya habang nakadikit ang mga labi niya sa noo ko. Kaagad na namasa ang mga mata ko dahil doon. Finally, he mentioned those words. The words that I've been hoping to hear since then and until now. I never knew that this time will come. Nagkatotoo na ang mga pinapangarap ko lang noon. We can just sleep here. I could not finish what I was supposed to say because he suddenly groaned and pulled me towards his body. Napasubsob ako sa dibdib niya pero wala akong sakit na naramdaman. Mahina na lang ako natawa dahil sa inakto niyang iyon. As much as I want that, I just can't let you sleep here. Tila nahihirapang sabi niya kaya nagsalubong ang mga kilay ko. Why? They and your dad will get angry even more and I don't want that.
Pabulong na sabi niya kaya napasingap ako ng mahina. Hayaan mo na. How could I win you both if that's the case? I need your dad to trust me, wife. Napanguso ko ng bahagya dahil doon at pasimpleng umirap. But, no buts. Ihatid ko kayo mamaya. Mariing sabi niya kaya huminga na lang ako ng malalim saka tumango ng isang beses. Mahina pa siyang nagmura at saka mas tiyakap ako ng mas mahigpit. Alden really stick to his words. Kahit ayaw ko sana at ayaw rin ni Thea ay hindi niya kami pinakinggan. He insisted to take us home. Hindi sa ayaw kong umuwi kina mommy at daddy. It's just that I am still pissed right now and I want to stay with Alden. Daddy, I don't want to. Reklamo ni Thea noong pinaupo siya ni Alden sa backseat. Baby, you need to go home to your grandparents. I sigh and just made myself comfortable on the passenger seat. No, Mommy, I don't want to. Thea, believe me. Your dad already decided for us, both. Sabi ko kaya napangisi si Alden. I promise that we will see each other again tomorrow. Mas lalong sumimangot si Thea pero hindi na siya nagreklamo pang muli. Are you sure about this? Tanong ko kay Alden nang paandarin niya ang kotse. He just nodded, so I sigh once again, letting him know that I really want to sleep here. Kung dito kami matutulog, pwede naman si Thea sa kwarto ko noon. Tapos, sa kwarto na lang ako ni Alden matutulog. It's not bad to sleep with him, right? I mean, we have mutual feelings. Napapikit na lang ako ng mariin dahil sa mga iniisip. Sa gitna ng pag-iisip ko, bigla akong naramdaman ng paghawak ni Alden sa kamay ko. Marahan ako napamulat para bigyan siya ng isang maliit na ngiti. He intertwined our fingers that made my heart jumped. Naramdaman ko rin na medyo mainit siya pero hindi ko na pinuna. Hindi nagtagal, huminto kami sa harap ng mansyon kaya nagsimula ng humikbi si Thea. Kagad na bumaba si Alden para buhatin si Thea na lumuluha. Let's go. Marahang sabi ko sa anak pero umiling siya ng marahas at mas sinigpitan pa ang yakap kay Alden. Go to your mom, baby. Dad, we'll see you again tomorrow. Sabay-sabay kaming napatingin sa gate nang biglang bumukas. Kinakabahan akong dumikit kay Alden kasi baka ano na namang gawin ni Daddy na naglalakad ng papunta dito sa labas. Kaagad na napako ang malalamig na mata ni Dad sa amin. Si Mom naman, nagawa akong ngitian ng matamis bago tumingin kay Alden na buhat-buhat si Thea na umiiyak. Dad, mahinang tawag ko sa daddy ko na biglang huminga ng malalim. I'll go now. I'll call you when I get home. Malambing na sabi ni Alden sa kahinalikan ako sa noo, kagaya ng ginawa niya kay Thea. Napilitan na pumunta si Thea sa akin habang umiiyak na tinatanaw si Alden. Formal pa itong yumuko sa harap ng mga magulang ko bago pumasok sa kotse niya para umalis. I sigh. I want to go with him. I love him so much. I love your dad so much, baby. Bulong ko sa anak na humihikbi pa rin. I won't say anything, Amber. But I want to tell you that I don't like what's happening. Matigas na sabi ni Daddy bago bumalik sa loob. Marahan naman na lumapit si Mommy sa amin sa kamarahan ako niyakap at nginitian. Don't mind him. Just follow your heart, Amber. I am so proud of you for standing strong. Napaawa ang labi ko sa sinabi ni Mommy. Para itong kakaibang lakas na pinasa niya sa akin kaya mas lalong nabuo ang loob ko. Thank you. Sabi ko kay Mommy kaya tumango siya at kinuha sa Thea sa akin na umiiyak pa rin. Pasimple ko na rin pinunasan ng mga luhang biglang kumawala sa mga mata ko. One step at a time, Amber. It will be worth it. Alden really called after half an hour to tell me that he's already home, and this kind of simple clingy gestures of his made my heart more alive. Matapos ang dinner, kaagad kong pinatulog sa Thea sa sarili niyang kwarto, and when she fell asleep, I checked my phone again if Alden has a message. Napapikit ako nang makita ko na wala kahit isa. I am not being clingy like a teenage girl, but I can't help it. Hindi ko naranasan ang tulad nito noon. Alden didn't give me this kind of attention before, so I am really craving it now. Nang lumabas ako sa kwarto ni Thea, doon na nag-ring ang phone ko. Nang makita na si Alden ang tumatawag, kaagad ko yung sinagot. I heard a strong cough right after I answered the call, so my brows shut.
Where are you? Can't sleep. Muli na naman siyang umubo kaya kaagad akong may naisip. Are you driving? I heard him sigh. My head is spinning. Can I see you? Just 5 minutes. I'm on my way. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. He sounds sick. Maybe that's the reason why his temperature was a little bit hotter earlier. Where are you? Inside my car. Blocks away from your house. I really want to see you, please. I think I'm sick. You're sick! Sigaw ko sa kadali-dali ng bumaba. Nakasalubong ko si Mommy sa hagdanan pero hindi ko na pinansin dahil tutok na tutok kay Alden ang buong atensyon ko. Where are you going? Puna ni Daddy na makita ko na dali-dali lumabas ng main door. Tinuro ko lang ang labas at wala nang kahit ano pang sinabi. Saktong paglabas ko ng gate ay huminto ang isang pamilyar na kotse. Napadaing ako sa kamabilis na naglakad papunta sa driver's seat para buksan iyon. Sinalubong ako ng mapungay na mga mata ni Alden. Why didn't you told me earlier? Marahan na tanong ko sabay hawak ng leeg at noo niya. Napahinga ako ng malalim nang mapatunayan na nilalagnat nga siya. Bahala na. Inalalayan ko siyang bumaba na ginawa niya naman. He immediately hugged me real tight. Ramdam ko ang init ng katawan niya pero hinayaan ko lang siyang yakapin ako ng mahigpit. Where's Thea? Paus na tanong niya habang kinikiskis ang ilong sa pisngi ko na nagbigay sa akin ng kiliti. Tulog na. Let's go inside. Sabi ko sa kainalalayan siyang pumasok sa loob at dahil siguro sa nararamdaman niyang pagsakit ng ulo, hindi na siya tumanggi pa. Nang makita ko ang driver, kaagad ko ibinigay sa kanya ang susi ng kotse ni Alden sa kainutusan na ipasok iyon. And Alden beside me is hugging my waist. He's heavy, but I can do it. What are you doing here? Malakas na sabi ni Daddy kaya parang biglang bumalik sa realidad si Alden. Shit. Mariing mura niya sa kamabilis na kumala sa akin pero ako hindi. Daddy, he is sick. Kahit ngayon lang please. I pleaded, so Dad swallowed hard and looked at my mom beside him. It's fine. I'll go home. I'm sorry po. Paus na sabi ni Alden at halatang nangihina na talaga siya. I sighed and glared at my dad. May ibinulong si Mommy kay Daddy kaya bahagyang napahilot sa Dad sa bridge ng ilong nito. Shit. Mura ni Alden bigla dahil yata sa hilo kaya nagpatuloy na ako sa paglalakad kahit wala pang sinasabi si Daddy. Fine. Sabi ni Dad sa isang matigas na boses kaya napahinga ko ng maluwag. Manang, pakidala po ng maligamgam na tubig sa kwarto ko. Utos ko sa isang maid. Sa kwarto mo? Amber? We have guest rooms. Angal ni Dad kaya gulat ko siyang nilingon. Dad! Sabi ko na hindi makapaniwala pero matalim lang na tingin na binigay niya sa akin pero dahil sa biglang tawa ni Mom nawala ang talim ng mga mata niya kaya napairap na lang ako saka nagpatuloy sa pag-akyat habang inaalalayan si Alden. My head is spinning. You're hot. Sabi ko. I know. He even chuckled but I am not in the mood for a joke time here. Pagkapasok namin sa loob ng kwarto ko, mabilis ko siyang hiniga sa kama and this sick guy immediately roamed his eyes around my room. Alden is finally inside my room, my teenage room. Inalis ko ang ilang at hiya sa sistema ko sa kanilapitan siya para hubaran. He buried his face on my chest and hugged me. Napakagat ako sa ibabang labi saka dahan-dahan na inalis ang t-shirt na suot niya. Napasinga pa siya noong una pero hinayaan na rin niya ako sa huli. Unti-unti siyang humiga at siya na rin mismo nag-alis ng slacks na suot niya. Napalunok pa ako bago umiwas ng tingin. Pinili ko na lang napatayin ng aircon bago siya nilagyan ng kumot. Hindi nagtagal biglang dumating ang maid na inutusan ko kaya kaagad kong pinunasan sa Alden gamit iyon. Nakatitig lang siya sa akin habang ginagawa iyon kaya hindi ko maiwasang mailang pero kahit ganoon nagawa ko pa rin tapusin. Did you eat your dinner? I softly asked and he nodded a bit as an answer. Hindi na ako kinakabahan at natataranta ngayon tulad noong una ko siyang inalagaan. I already know what to do. Bahagi akong ngumiti sa kainalalayan siyang umupo para makainom ng gamot. Matapos niyang inumin ang gamot, kaagad niya akong hinila para yakapin ng mahigpit. He is only wearing his boxers and his body is so hot because of his fever.
Binalot ko ng comforter ang katawan namin saka mahigpit din siyang niyakap. He immediately bored his face on my neck. Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan niya dahil sa lamig kaya hinayaan kong magdikit ang mga katawan namin para kahit paano makaramdam siya ng init mula sa akin. Thank you. Marahang bulong niya na hindi ko na sinagot. Ilang sandali lang, naramdaman ko ang isang kamay niya sa hita ko. Kagad ako nakaramdam ng hiya at kiliti pero hinayaan ko na lang. Napasingap siya ng marahan sa kaunti-unting gumuhit na mga shapes sa hita ko na naging dahilan para hindi ako mapakali. Alden, sleep. You're sick. Stop doing some monka tricks. Mariing bulong ko kaya narinig ko mahinang tawa niya. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay sa hita ko kaya nakahinga na ako ng maluwag. Monkey tricks? I doubt that. I rolled my eyes and rested my hands on his hard chest. Let's just sleep for tonight, please. Marahang bulong ko ulit kaya mas lalo niya ako niyakap ng mahigpit na parang nanggigigil. I smiled softly while slowly closing my eyes. I know that tonight, I could sleep well. Nagising ako dahil sa kiliti na naramdaman ko sa leeg. I softly moaned and slowly opened my eyes. Kaagad kong naaninag ang nakangiting mukha ni Alden. Biglang bumalik sa isip ko ang mga nangyari kagabi kaya kaagad nang uminit ang magkabilang pisngi ko. Morning. Paos at malambing na sabi niya. Napalunok ako sa kanahihiyang tumalikod. Bigla ako nakaramdam ng hiya. Wala ba akong muta? Alam kong hindi ako humihilik at hindi naman mabahong hininga ko pag bagong gising pero nahihiya pa rin talaga ako. This is not the first time waking up next with him pero nakakaramdam pa rin ako ng ilang. Narinig ko mahina niyang pagtawa kaya mas lalo kong pinag-initan ng pisngi. Unti-unti niya ako niyakap mula sa likod. My heart went wild. Naramdaman kong wala na siyang lagnat dahil sa pagdampi ng balat niya sa balat ko. Wala sa sarili ako napapikit nang maramdaman ang mainit niyang hininga sa bandang balikat ko malapit sa leeg. Alden, I'm sleepy. I lied. Nawala ng antok ko nang makita ko siya kanina. Should I wake your senses, then? Nanuniyang sabi niya kaya mas lalo nagwala ang puso ko.